I-share ko lang sa inyo yung tinolang tahong na niluto ko mga lods. Nai-ready ko na yung gagamitin kong ingredients tulad ng luya, sibuyas, bawang, kamatis at siling panigang. Dahil magluluto tayo ng tinolang tahong mga lods, meron din tayong sayote at dahon ng sili. Pinakuluan ko lang saglit yung tahong, yung pinagpakuluan naman itinapon ko na at hindi ko na gagamitin. Pinainit ko na muna ng husto yung kawali bago ako naglagay ng kaunting mantika at igigisa ko na muna yung luya. Igisa lang natin ng ilang segundo, maganda kasi kapag ka naigigisa ng mabuti. Kapag okay na yung luya, pwede na natin isunod itong bawang. Kaya ako pinakuluan yung tahong para mabawasan yung lansa niya. Pero minsan diretso na sa gisa yung ginagawa ko. Isunod naman natin itong sibuyas, continuous lang tayo sa paghalo hanggang sa maging translucent. Kapag okay na, pwede na natin ilagay itong kamatis. Optional nga lang pala yung paglagay dyan, pwede naman kayong hindi maglagay. Naglagay lang ako dyan kasi masarap kapag ka merong kamatis. Yun nga lang, medyo may kamahalan ngayon ng kamatis, nasa 200 ang kilo. Durugin lang natin para lumabas yung lasa at katas. Kapag ka okay na, lagay na natin naman yung sayote. Habang pinapanood mo ako, baka pwede mo naman i-comment kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Inuna ko lang munang igisa itong gulay, medyo luto na rin naman kasi yung tahong. Habang pinapanood mo ako, baka pwede naman ako makisuyo, paki-like and share mo naman para madami naman yung makapanood. Ilagay na rin natin itong siling panigang. Continuous lang tayo sa paghalo mga lods, kailangan natin igisa lang ng maigi para maging masarap lalo yung gulay. Paki-follow mo na lang ako kung hindi ka pa nakapollow sa akin para updated ka sa mga susunod. 1 kilo nga pala yung bili ko dyan mga lods para hanggang mamayang gabi may ulam na kami. Medyo maliliit lang kasi yung shell na nabili ko kaya 1 kilo na yung binili ko. Kasi kung kalahati lang yung bibiling ko, hindi kasi aabot yun hanggang mamayang gabi. After natin maigisa ng ilang minuto, pwede na tayong maglagay ng pampalasa, patis nga pala yung ginamit ko. Para yung sabaw medyo malinamnam, naglagay na nga rin pala ako dyan ng powder na paminta. At saka naman natin haluin uli mga lods para mag-balance lahat yung mga inilagay natin pampalasa. Welcome nga pala sa mga bagong followers at sa mga nakapollow sa akin, maraming salamat po sa inyo. Tapos pwede na tayong maglagay ng tubig mga lods. Minsan kapag ka nagluluto ako ng tahong, ginagawa ko pinapakuluan ko na muna tapos natanggal ko yung shell tsaka ko igigisa. Lalo na kung babaunin sa trabaho para kain na lang ng kain, hindi ka na magtatanggal ng shell. Ilubog-lubog lang natin yung shell at yung gulay para kapag kakumulo patay yung pagkakaluto. At saka naman natin takpan para palambutin naman yung gulay. After ng ilang minuto, medyo half cook na yung gulay kaya naglagay naman ako ng pampalasa, patis na lang uli yung inilagay ko. Kaunti lang muna yung inilagay ko para kung sakaling kulang pa tsaka ko na lang i-adjust, pero pag tikim ko sakto na yung alat mga lods. Pwede na natin ilagay itong dahon ng sili, madali lang naman maluto ito mga lods. Bukod nga pala dito, pwede rin kayo maglagay ng dahon ng malunggay. Kung naaamoy nyo lang yung sabaw mga lods, siguradong magugutumin na kayo. After nga ng ilang minuto, heto na nga at luto na yung ating tinolang tahong mga lods. At dito na tayo sa exciting part mga lods, syempre tikman tayo yung luto tamo.